Kasunod ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, muling nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin para manatiling ligtas sa sakuna. Ang do's and don'ts tuwing may lindol, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa mga nagdaang lindol sa Cebu, Northern Luzon at sa Davao Region, kita sa ilang video ang mga kababayan nating nag-duck, cover, and hold. Ito ang rekomendasyon ng PHIVOLCS na dapat gawin kung abutan ng lindol. Pero napuna rin ng PHIVOLCS ang iba na sa halip na mag-duck, cover, and hold ay tumakbo palabas habang lumilindol. May mga nakikita tayong mga adults sa Cebu, sa Davao also, na nagtatakbuhan during the shaking, which is hindi natin nirecommend yan kasi ang sinasabi natin, if there's a strong shaking, you stay put, you do the duck, cover, and hold. Paalala ng PHIVOLCS habang lumilindol, huminto at protektahan ang iyong ulo. Kapag nagtakbuhan daw kasi, imbis na pagbagsak ng mga debris, mas may peligro ng stampede o ipitan sa dagsa ng mga tao. Kasi kung tatakbo ka during the shaking, pwede kang matumba. And yung kasunod sa'yo, sumunod sa'yo, pwede rin matumba. And then yung magpapile up na yung mga bodies. So, hindi rin inirekomenda ng PHIVOLCS ang pagpanik sa mas mataas na palapag kapag yumayanig. Kasi kung during the shaking, aakyat ka, tas, yun na, dahil natatakot ka na bumagsak yung building, ganun din, yung building magbabagsak yan during the shaking. It's not after ka nakarating sa taas and saka yan babagsak. At pag tumigil na yung pagyanig o paggalaw dahil sa lindol, sabi ng PHIVOLCS, huwag nyo na raw pilitin pang umakyat sa mas mataas na bahagi ng building. Sa halip, bumaba na agad sa fire exit o sa exit para makalabas ng mabilis pero maingat sa inyong building. Pero kung sakaling huwag naman daw sana abutan ko ulit ng aftershock, mag-duck, cover, and hold at magtago sa mas matibay na bahagi ng gusali gaya ng sa ilalim ng pintuan. Kung abutan ng lindol sa labas o kalsada, ipinapayo pa rin ng PHIVOLCS ang duck, cover, and hold at huwag tumakbo. Iyakin lang na malayo sa poste o puno na pwedeng bumagsak. Paano naman kung abutan ka sa loob ng sasakyan? Doon ka muna sa car and then stay there. And then once the shaking stops again, pwede ka nang but you have to stop the car. Kung sa dagat ang epicenter ng lindol, posibleng magdulot ito ng tsunami. Kaya sa mga nakatira sa tabing dagat, lumayo at lumikas na agad. Senyales ng tsunami kapag nakitang umatras ang tubig at may malakas o kakaibang natural sound o tunog sa dagat. Takbo ka na kaagad to a higher place. Huwag nang mag-Facebook Live. Ang ginawa pa, parang nag-Facebook Live pa yata, which is, paano kung bumalik yun as a tsunami wave and mataas yung alon? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nagpapatuloy ang operasyon ng ating mga otoridad sa West Philippine Sea para sa pagbabantay sa ating teritoryo. At nakatutok doon live, si Ma'am Alegre. Ma'am. Ivan, nagpapatuloy ang joint operation ng BFAR at PCG sa West Philippine Sea. Partikular na ang pagbabantay rito sa Pag-asa Island. Narating ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Parola Island. Naghatid sila rito ng mga supply para sa mga nagbabantay rito. Nag-coastal cleanup din sila sa lugar. Sunod na pinatrolya ng BFAR at PCG ang Pag-asa Island. Payapa ang pamumuhay sa isla, pero ramdam ang Pinoy vibe dahil videoke ang libangan ng marami. Ayon naman sa isang gurong mahigit 1 taon na rin nagtuturo sa paaralan dito sa Pag-asa Island, libangan nila mag-table tennis pag walang klase. Pero ang mismong table nito nagiging mesa ng mga mag-aaral kapag may klase na. Para sa mga residente, malaking bagay sa kanilang seguridad na lagi silang binabantayan at iniikutan ng pamahalaan. Naging masungit lang ang panahon sa maghapon, pero matapos ang ilang araw na paglalayag sa West Philippine Sea, narating din natin itong Pag-asa Island. Napakaganda at napakalayo sa marami sa atin, pero sa atin ito. Hindi naman po namin nararamdaman po. Parang wala lang po, parang simple lang po talaga. Wala namang tension na mayroong ano po dito sa amin eh. Tahimik. Sir, na normal life lang, normal way lang ng life dito. Siguro sa mga sa mga fishermen natin, doon siguro nagkakaroon ng impact. Ivan, sa mga oras na ito, biglang sumungit
ang panahon dito yan sa Pag-asa Island. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Imbis po na mainis o magalit, naantig ang isang customer sa kwento ng delivery rider kahit matagal dumating ang kanyang in-order na pagkain. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac. Magkahalong pagod, gutom at inis ang naramdaman ni Jean matapos siyang maghintay ng halos 2 oras para sa in-order na pagkain. Pero napawi ito nang makarating na sa bahay niya ang 65 anyos na delivery rider na si Roberto. Pag labas ko, ano siya, pawis na pawis. Tapos yung kamay niya, sobrang dumi. Tapos, hinihingal. Sabi niya, pasensya na ha, talaga na nasira yung bike ko, kaya nilakad ko na lang. Sobrang nakakaduro. Trabaho namin delivery. So kahit late man, gusto ko ma-deliver talaga. Tumatak kay Jean ang kwento ni Mang Roberto, kaya naisipan niya itong i-post online. Naantig din ang puso ng libo-libong netizens. Ang dami talagang tumulong, kahit yung tigsi 50, 100, naipon siya ng naipon kasi ang dami talagang tumulong, sobra. Laking bagay talaga to. May pagkain ka na sa mga araw-araw na darating eh. Makapagpahinga na ako. Di na ganong naghahabol ng kuta. Ang una niya raw bibilhin, bagong bisikleta. Hindi na ako mahihirapan sa araw-araw. Nabago ang buhay ko talaga, nabago. Para kay Mang Roberto, tunay na may kapalit na ginhawa ang pagpupursige at paglaban ng patas. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ang Pilipinas kabila sa tinatawag na Pacific Ring of Fire sa palibot ng Pacific Ocean. Matatagpuan dito ang pinakamaraming aktibong bulkan at seismic activity sa daigdig. Bakit nga ba madalas maranasan ang mga pagyanig dito? Kuya Kim, ano na? Marami sa atin nakakamba lalo tila napapadala sa mananakas na lindol sa ating bansa. Pero ang mga pagyanig na ito hindi na bago sa ating mga Pilipino. Pati na ilan nating mga kapitbahay sa mapa. Ang ating kapuluan kasi kabilang sa isang rehiyon kung saan madalas na itatala ang mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang Pacific Ring of Fire. Kuya Kim, ano na? Ang Pacific Ring of Fire, nakilala rin bilang Circum-Pacific Belt, ay isang horseshoe region sa Pacific Ocean kung saan mataas ang volcanic at seismic activities. 75% ng mga aktibong bulkan sa mundo ay nandito. Isa rin ito sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang mananakas na lindol. Kabilang sa mga bansang bahagi nito ang Japan, Indonesia, New Zealand, Estados Unidos, Chile, at siyempre, Pilipinas. Pero bakit nga ba madalas lumilindol sa Pacific Ring of Fire? Ayon sa PHIVOX, ito'y dahil sa mga tectonic plates na nagbabanggaan sa ilalim ng lupa sa rehiyon na ito. Kapag nagkiskisan o nagbanggaan ng mga ito, naglalabas ng enerhiya na nagre-resulta sa lindol. Totoo na recently, mas marami tayong nade-detect at nare-record ng mga lindol. Pero ito ay more on dahil dumadami na yung ating mga seismic stations. O ito yung mga instrumento na nagde-detect. Nagiging mas modernisado na yung triggering na sinasabi natin. Nangyayari lamang yan kung ang fault na malapit ay handa nang gumalaw. May mga instances din na instead na mapagalaw, pwede rin niyang mapatagal pa yung actual na paggalaw. So basically, narelieve niya yung stress. Kaya paalala ng otoridad, laging maging handa. Alamin ang mga evacuation plans. Maghanda ng emergency kits. At laging maging alerto sa mga babala ng PHIVOX. Sa panahon ng sakuna, kaalaman at kahandaan ang ating sandata. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ngayon po sunod-sunod ang mga lindol, napapanahon din daw na suriin ang mga istruktura sa Metro Manila para malaman kung kakayanin nito sakaling tumama ang The Big One o malakas na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. Nakatutok si Nico Wahe. Mga simbahan, bahay, gusali at tulay ang ilan sa mga pangunahing nawasak sa mga nagdaang lindol. Paano kung yumanig sa Metro Manila ang pinangangambahang The Big One? Ayon kay Engineer Danny Domingo, dating Pangulo ng Association of Structural Engineers of the Philippines,
Kung ang mga estrukturang pribado o panggobyerno ay nakasunod sa updated na Structural Code of the Philippines, kakayanin daw nito ang malakas na pagyanig. For building that were constructed using the 1992, beyond the 1992 earthquake, medyo confident ako na it will survive earthquake like this, no? Kasi after the July 1990 earthquake sa Baguio, na-upgrade yung code, no? So, the design that conformed with the code after this 1992 earthquake should be able to resist or to withstand the earthquake. Bago kasi ang magnitude 7.8 na lindol sa Baguio noong 1990, hindi gaanong binibigyang pansin ang seismic detailing sa mga gusali o kung paano nito kakayanin ang malalakas na lindol. Kaya kada pag-upgrade ng National Structural Code of the Philippines, mas isinasaalang-alang na ang mga fault system na makakalikha ng lindol. Sabi ni Engineer Domingo, sa ibabaw mismo ng West Valley Fault na maaaring magdudulot ng The Big One kapag gumalaw, may mga nakatayong estruktura ngayon. I can see some building still on top of the fault line. Yeah. Specifically in Pasig. Naunang sinabi ng PHIVOLCS base sa pag-aaral na kapag gumalaw ang West Valley Fault na tumatawid sa silangan ng Metro Manila, mahigit 50,000 ang maaaring masawi at mahigit 100,000 ang masaktan. Kailangan din daw suriing mabuti ang mga tulay sa Metro Manila, gaya ng Guadalupe Bridge. It must be a top priority to inspect all those flyovers and bridges. And if needed, it must be retrofitted to be upgraded. Not only because of yung bugbog, no, but also code upgrades. Ang sabi nga ni Presidente, hindi tayo pwedeng magsara ng bridge na yon, which is a main artery in Metro Manila na dinadaanan ng halos lahat ng residente ng Metro Manila ang Guadalupe sa EDSA, kung walang alternatibo. So mamadaliin natin gawin yung mga temporary detour bridges doon, starting hopefully itong quarter na ito masimulan na. And then we can start retrofitting na the Guadalupe Bridge and other bridges. Assessment of other bridges is ongoing and as soon as possible and budget permit. Sa 2015 version ng NSCP na ginagamit ngayon, kasama ng tinitignan kung gaano kalapit sa isang active fault ang isang gusali. At kapag nasa 15 kilometers mula sa fault ang itatayong gusali, required na magkaroon muna ng seismic study bago aprobahan ang disenyo. The seismic load calculation is based on the distance specifically from the valley fault system. So the closer you are, the greater seismic force that you have to use in your design. In our experience, kapag nag-X-ray kami ng mga building, usually yung mga buildings that were built earlier, masyadong malalayo yung mga anilyo near support, no? So that's one of our observation. So kaya mas worried kami doon sa medyo lumang building. No? Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.